Taurus. This is a Taurus Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of June. For your personal reading, kindly send me a direct a message. Kamusta mga Taurus? Anong meron? Anong bago? Anong paulit-ulit na ginagawa? This is a Taurus Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of June. Collective energy ng mga Taurus, please. Collective energy ng mga Taurus. Reminder, ang nag-iisang account ng Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yun. Mag-ingat sa scammers. Meron daw hindi kinakausap ang ating mga Taurus? May breakup ba dito? May ghosting ba dito? Abrupt ending. Ano ang nagtapos para sa ating mga Taurus? There's a feminine in this connection na nananahimik, nasasaktan. This relationship feels unstable, very shaky, at sabi ni feminine, ayaw niya ng conflict with the masculine. Hindi daw niya maramdaman yung sincerity sa masculine sa connection na to. Naglalaro ba daw sa pag-ibig si masculine? May tinatago ba daw na iba? May kinakausap ba daw na iba? There is like the Empress, the official feminine, yung pinangakuan ng long term, pinangakuan ng pag-ibig. Tumatahimik siya right now. Nakikiramdam siya kung totoo ba ang pagbabalik ng ating masculine. Sincere ba ang mga pangako? Tutupad na ba siya? Okay? Or parang iikot lang kayo sa same old toxic situation. But sabi ni Emperor, the masculine here, for most of you, may involve na kasal, bata, living in together, ibibigay naman daw niya ang pagmamahal niya kay official feminine. Alam daw niya na nasaktan niya si feminine sa connection na to, at alam niya na nabubuking na siya for entertaining other feminine energies. Okay? I don't care kung may solid offer of love ka doon sa nai-involve na iba. Chinachat mo lang ba to? Kinikita mo ba? Dinidate mo ba? O binabayaran mo lang masculine? I don't care. Sabi ni feminine, nasasaktan siya. Okay. Both of you are trying to like to step back, okay? Parang wait lang, na-hurt ako masculine. Umayos ka, sabi niya. But I don't think na may hiwalayan na nangyari sa connection na to, because gusto niyo pa rin ilaban ang connection na to, because both of you feels strongly attached sa bawat isa. But merong mga pangako, apology, na walang kasamang change behavior, but nandyan pa rin kayo trying to keep the connection and waiting for like a positive transformation or positive change sa relationship na to. Both of you know na may toxicity sa connection na to. Alam nyo na nagkakasakitan kayo at hindi favorable sa inyo ang sitwasyon na to because of your unhealed version trying to build a strong relationship together. Okay? Lagi na lang daw may apology, offer of love, pero wala namang change behavior. Lagi na lang daw nadi-disappoint nyo ang bawat isa. Maraming betrayal na nangyari sa relasyon na to. Though you're still trying to find the balance, baka naman ma-save pa ang sitwasyon na to. You're manifesting na baka naman kahit toxic kayo sa isa't isa, mag-lead pa rin to sa long-term engagement, kasal, and companionship, and healthy relationship. Okay? For most of you na may involved na nakasal, wala akong nakikitang solid offer, pangako, or sincere action to fix this connection. Though both of you are in a Delulu land that miraculously someday somehow magigising kayo as a changed person. I don't think na may ganon. Yung change kasi, it requires like a conscious action. And yung awareness kasi nangyayari yan if one or both of you would choose to learn and find the wisdom, bakit kayo paulit-ulit at bakit kayo nasasaktan sa sitwasyon na to?
Pero wala akong nakikitang effort right now, okay? Parang, oo, alam ko, nasaktan kita feminine, pero bumabalik sa dating behavior. Sabi ni feminine, oo, nasaktan ako, pero mahal ko hindi ko mabitiwan. Oo, pero toxic pa rin kayo sa isa't isa. Okay. You might be dealing with kapwa Taurus, Capricorn, Cancer, Scorpio, Aries, Pisces. Let's see. Let's see. Paulit-ulit. Dahil daw sa pag-ibig na hindi mabitiwan. Pag-ibig nga ba? O lustful energy lang? Okay. Nagkaroon ng ending? Okay. Pagtatalo? Though, hindi totally over, lalo na kung may involved na kasal, live-in, or bata. Maraming confusion, but marami ding miscommunication, hindi kayo nag-uusap ng maayos. But it feels like nagpe-pray pa rin kayo na magkaroon ng magandang outcome alang-alang sa pinagsamahan, sa kasal, sa bata. Right now, sabi ng ating mga Taurus, focus daw sa kaperahan, kabuhayan, at ino-overthink, if ever talaga na maghihiwalay kayo, kung may mga napundar together or kung may family, paano na yung usapan about responsibilities. Alam nyo naman that you are meant for each other, na destiny ang pagkakakilala nyo. Kaya pinipilit nyo pa rin bigyan ng another chance ang relasyon na to. Sabi ng masculine sa connection na to, gusto nyong magkaroon ng kasunduan kayong dalawa. Pero sabi ni feminine, gusto din niya ng change behavior, not just reconciliation lang, tapos ulit-ulit lang yung toxic behavior. Sabi ng masculine sa connection na to, oh my gosh, daming emosyon, no? Okay, sabi ng masculine sa connection na to, mag-e-effort naman siya. But there is an energy of like, hindi happy si feminine dun sa effort na binibigay ni masculine. Very bare minimum, or parang bine-breadcrumb daw siya dun sa sinasabing gagawin ko ang lahat. But it feels like for the feminine, ano yung lahat dyan? Napaka bare minimum nung ginagawa mo, nag-apologize ka lang, tapos nawala ka na, tapos bumabalik ka na sa dating masamang bisyo mo. Okay. So, may doubts si feminine kung mababago ba si masculine, yun na ba talaga yung best na kaya niyang i-offer na love sa connection na to? At sabi ni masculine, ano ba yung hinihingi ni feminine dito? Todo-todo na nga yun. Best na yun. Best na daw yun. So, I feel magkakaroon pa kayo ng pag-uusap. The masculine in this connection would try to magbigay na naman ng plataforma, pangako na i-fix niya ang bagay-bagay. But I don't feel na kaya niyang panindigan ko naman yung mga bibitiwan niyang pangako. And that's sad. Maaaring maramdaman ni feminine na parang nagkamali na naman siya sa pagtitiwala sa masculine if bigyan niya ng another chance ang relasyon na to. Maaaring tumahimik na lang kayo. And like, nandun na lang kayo sa energy of disappointment. Pero hindi naman nyo kayang bitiwan ng relasyon na to. Hindi nyo rin naman kayang maghiwalay. Puro lang kayong, tama na, ayoko na. Nasasaktan na ako, maya-maya. Pag naglambingan na, kayo na ulit. Both of you are trying to find the wisdom. Bakit ba hindi kayo magkasundo? Bakit ba paulit-ulit kayo? At ba't hindi nyo mabitiwan ng isa't isa? Pag toxic kayo sa isa't isa, at hindi nyo mabitiwan, I feel this is more about the lustful, energetic claw. Alam mo yan? Okay. Alam mo yan, yung nagbe-break kayo, tas na-miss nyo yung isa't isa, tas nagkita kayo, closure daw, tas na-close yung door. Yan tayo Yan tayo Okay. Ay, talaga. You might be dealing with Gemini, Cancer, Pisces, Scorpio, Virgo. I don't know with you. Hindi nyo naman mabitiwan Gusto nyo yun Gusto nyo yun, di ba? Hindi nyo mabitiwan. Namimiss mo, di ba? Hindi mo mabitiwan Charot So, yan. And that would be your reading for the month of June. See you again.